Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang suspense thriller movie na Sleep Tight. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang lalaking nagngangalang Cesar na nakatayo sa rooftop ng isang apartment building. Siya ang caretaker ng nasabing apartment. Nais niyang tumalon sa mga oras na yun upang tapusin na ang kanyang buhay dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya makuha ang kaligayahan na inaasam-asam niya sa kanyang buhay. Sa kabila ng magagandang nangyari sa kanya, ay hindi pa rin siya mapakali at hindi nasisiyahan sa kanyang kapalaran. Sa ibang eksena, makikita si Cesar na gumising sa tabi ng isang babaeng nagngangalang Clara, isa sa mga nangungupahan sa gusali. Ilang sandali pa ay lumabas siya sa kwarto nito upang magsimula na sa kanyang trabaho. Sa lobby, lihim na iniabot ni Cesar ang pera kay Ursula, anak ng isa sa mga kasamahan na nangungupahan sa apartment, na tila nakaugalian na ng lalaki ang pagbibigay ng pera sa bata. Sa entrance ng building, nakasalubong ni Cesar at Clara si Veronica, isa pang tenant sa building na mahilig mag-alaga ng mga aso. Pagkatapos batiin ng babae, pinaalala ni Clara kay Cesar na sira ang kanyang lababo at ito ay barado at kailangan niya itong maayos agad. Kaya't sumagot siya na pupuntahan niya ito mamaya para ayusin. Lumipat ang eksena sa ospital, kung saan makikita ang ina ni Cesar na kanyang binibisita pagkatapos ang maghapong trabaho. Hindi na ito nagagawang makapagsalita pa dahil sa kanyang karamdaman, pero naririnig naman ito ang mga kwento ni Cesar, at ang madalas na bukang bibig nito sa kanya ay si Clara. Pagkabalik niya sa apartment, sinita ng supervisor si Cesar dahil 2 araw na siyang palaging late pumasok. Sinubukan niyang magpaliwanag pero mas lalo lang itong nagalit. Naputol lang ang kanilang usapan nang tawagin ni Veronica si Cesar para humingi ng tulong, dahil mayroong a-attendant na party si Veronica at walang may iwan sa kanyang alagang aso. Nakiusap siya kay Cesar na siya muna ang magbantay sa kanyang mga aso habang siya ay nasa party. Ibinigay ni Veronica ang detalyadong instruksyon kung paano pakainin ang mga aso. Sinabi niya rin na may iiwan siyang kalamay na sapin-sapin para sa kanya. Pumayag naman si Cesar at pagsapit ng gabi ay nagtungo siya sa apartment ni Veronica. Pinakain niya ang mga alaga gaya ng sinabi ng matandang babae. Pagpasok niya sa kusina ay nakita niya doon ang kalamay. Paglabas niya ay naglagay siya ng isang hiwa ng kalamay sa pagkain ng asong si Rosyo. Sa ibang eksena, makikita si Clara na kadarating lang sa kanyang apartment. Binuksan niya ang ilang mga sulat na nakapaloob sa kulay dilaw na envelope. Matapos niyang basahin ang isa dito ay pinunit niya agad ang mga ito at itinapon. Pagkatapos ay nagsayaw si Clara habang gumagawa ito ng gawaing bahay. Ang hindi niya alam ay nagtatago pala si Cesar sa ilalim ng kanyang kama. Dito ay naghintay siya ng ilang oras hanggang sa makatulog si Clara, at upang matiyak na nakatulog na nga ang babae ay gumamit siya ng salamin at sinilip ito mula sa ilalim. Paglabas niya ay nagsuot siya ng face mask at naglagay ng chloroform sa isang tela. Ito ay isang uri ng pampatulog, para masiguradong mahimbing ang pagkakatulog nito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kumot nito at tinignan ang panloob niyang kasuotan, bago nagtungo sa banyo para pakialaman ang mga gamit nito na ipinapahid sa kanyang mukha. Naglagay siya dito ng kakaibang kimikal gamit ang pang-injection. Pagkatapos ay humiga siya sa tabi ni Clara. Pagpatak naman ng alas 5 ay gumising na si Cesar at nagtungo sa labas para magtrabaho matapos gamitin ang ilang kagamitan ni Clara. Samantala, paglabas niya, nakita niya si Ursula na nakatayo sa labas na tila inaabangan siya, at sinabi sa kanya na di niya sasabihin kahit kanino ang ginagawa ni Cesar kung bibigyan niya ito ng CD ng mga pang-adult na palabas tulad ng Viva Max. Dahil walang ibang pagpipilian, pumayag na lang si Cesar sa gusto ng bata upang mailihim ang kanyang ginagawa. Noong araw na yon, naglalakad si Veronica kasama ang kanyang aso ngunit nag-iisa na lamang ito. Kaya tinanong siya ni Cesar kung ano ang nangyari kay Rosyo. Sinagot naman siya ng babae na may sakit ngayon si Rosyo na diarrhea. Ilang saglit pa ay makikita si Cesar na naglalagay ng mga sulat sa mailbox, dahil bahagi ng kanyang trabaho ang ayusin ang mga sulat sa mailbox ng mga nangungupahan.
Dito ay makikita na naglalagay din siya ng mga sulat sa kahon ni Clara na galing mismo sa kanya. Lumalabas na siya pala ang nagpapadala ng mga misteryosong sulat sa babae. Samantala, sa kwarto ni Clara, makikita siyang gumagamit ng kanyang beauty products. Wala siyang kaalam-alam sa mga ginawa ni Cesar sa mga ito. Pagbaba niya sa lobby ay sinalubong siya ni Cesar at binati. At bago pa man ito makaalis ay tinanong niya si Cesar kung nakita ba nito ang nawawala niyang relo. Sinabi naman ni Cesar na hindi niya ito nakita at ipapaalam niya agad kay Clara kapag natagpuan niya ito. Samantala, habang nagsusulat si Cesar, may kumatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito ay nakita niya ang batang babae na si Ursula. Pumunta siya sa kanya upang kuhanin ang hinihingi nitong CD. Binanggit din ni Ursula na close na sila ni Clara ngayon at ang kanyang pananahimik ay nagkakahalaga na ng €100. Humanga at nainis naman si Cesar sa husay nitong mang-blackmail. Ilang sandali pa ay pinalis niya na ito. Sa lobby, pinagsabihan na naman si Cesar ng kanyang supervisor dahil sa hindi pagdilig ng mga halaman na nasa rooftop. Pinapunta niya ito sa taas upang ipakita sa kanya na patay na ang mga ito. Lingid sa kanilang kaalaman na sinadya iyon ni Cesar upang mas lalo silang mainis at magalit na siya namang ikinakatuwa ni Cesar. Kinwento rin ito ni Cesar sa kanyang ina nang bisitahin niya ito sa ospital. Sinabi rin niya na malapit na niyang maalis ang ngiti sa mukha ni Clara, dahil gustong-gusto niyang makaramdam ng pagkabigo ang mga taong nangungupahan doon, isang misyong matagal ng panahon na nais niyang maisakatuparan. Nang gabing yun, pinaalam ni Cesar sa mag-inang tagapaglinis na hindi nalinis ng maayos ang opisina, kaya napag-alitan ang anak nitong binata, kahit hindi naman totoo ang sinasabi ni Cesar. Samantala, bumalik si Cesar sa apartment ni Clara para ayusin ang barado na lababo na siya rin ang may pakana, at saka naman sinira ang relo ng babae na kanyang hinahanap. At nang oras na ng pag-uwi ni Clara ay muling nagtago si Cesar sa ilalim ng kama. Tulad ng dati ay hinihintay niya muli itong makatulog, habang kausap ang boyfriend nito sa telepono. At nang maramdaman niya na nakatulog na ito, ginamitan siya ni Cesar ng chloroform para matiyak na tuloy-tuloy ang tulog ng babae habang siya naman ay naglagay ng mga itlog ng ipis sa mga cabinet at iba't ibang lugar ng apartment ni Clara, upang tuluyang masira ang araw nito at hindi maging masaya. Matapos ng ilang araw, nagkaroon ng rashes si Clara. Ito ay may negatibong epekto sa kanya, na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kilos at pag-uugali. Sa loob ng ilang linggo, hindi niya namamalayan na si Cesar ang nasa likod ng kanyang paghihirap at ilang gabi niya na itong katabi sa kama. Ang mga sulat na natatanggap niya ay nagpapahiwatig na mayroon siyang stalker. Ngunit hindi niya alam na ito ay mula sa lalaking pinagkakatiwalaan niya sa kanyang apartment. Sa sumunod na linggo, nawala na ang mga pantal ni Clara na nagdulot sa kanya ng pansamantalang ginhawa, ngunit hindi doon natatapos ang kanyang paghihirap dahil nang buksan niya ang kanyang medicine cabinet, tumambad sa kanya ang mga ipis na naninirahan doon, dahil sa takot ay nagmadali siyang bumaba sa lobby upang humingi ng tulong kay Cesar. Palihim namang natuwa si Cesar sa nangyayari at naramdaman niya ang kaligayahan sa paghihirap ng ibang tao, dahil sa dami ng mga ipis sa apartment ni Clara. Nagpasya siyang pansamantalang tumuloy muna sa bahay ng kanyang ina hanggang maayos ni Cesar ang kanyang apartment. Samantala, habang nakasakay ng elevator sina Clara at Cesar, tinanong ni Cesar si Clara tungkol sa lalaking nagpapadala at nang i-stalk sa kanya. Nagtataka naman si Clara dahil hindi niya naman sinasabi sa iba ang mga bagay na ito, pero palusot ni Cesar ay baka kinwento ni Clara kay Veronica at kinwento naman ito sa kanya ni Veronica. Ayon kay Clara ay alam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaki at alam din nila nakatira rin ito sa apartment na kanyang tinutuluyan, at sinabi din ni Clara na malapit na itong mahuli ng mga pulis. Dahil sa nalaman niya ay nag-alala si Cesar kaya kinwento niya ito sa kanyang ina na wala namang magawa kundi makinig lang habang nagkakaroon ng problema sa pag-iisip ang kanyang anak. Sinabi niya rin sa ina na gagawin niya ang lahat para maghirap at hindi maging masaya si Clara. Sa ibang eksena, makikita si Cesar na binalutan ng plastik ang buong paligid ng kwarto ni Clara upang alisin ang mga insektong naroroon. Habang ginagawa niya yon ay nag-iisip pa siya ng ibang paraan upang mas lalong maging miserable ang buhay ng babae. Bigla namang pumasok ang kanyang supervisor doon at sinabing walang kwenta si Cesar kaya hindi siya nagtatagal sa kanyang mga naging trabaho. Sinabi niya rin kay Cesar na umpisahan na nitong maghanap ng malilipatang trabaho dahil malapit na niya itong tanggalin.
Habang nasa lobby, 3 pulis ang pumasok sa gusali at nakipag-usap kay Cesar. Pinatawag ng mga pulis ang mga tauhan para sa investigasyon na isinampa ni Clara na harassment. Sa kabila nito, nananatiling mahinahon si Cesar kahit tinanong ng mga pulis kung sino ang nakakapasok sa opisina. Pinapunta naman ni Cesar ang mga pulis sa locker ng anak ng tagalinis at dito nakita nila ang mga dilaw na envelope na katulad ng sa stalker ni Clara, at dito ay nagtagumpay si Cesar sa pagdiin sa kawawang bata na inaresto ng mga pulis. Sa mga sumunod na araw, tumawag si Cesar kay Clara upang ipaalam na natapos na ang pag-aayos ng kanyang apartment at wala na ang mga insekto na kinakatakutan nito. Masaya namang sinabi ni Clara na siya ay malapit ng umuwi. Upang ihanda ang pagbabalik ni Clara, pumunta si Cesar sa kanyang kwarto, dala ang isang malaking bag na naglalaman ng ilang gamit na gagamitin niya. Mayroon ditong tali at kutsilyo. Makikita naman si Cesar habang hawak ang kutsilyo na parabang nagsasanay sa pagsaksak, saka siya nagtago sa ilalim ng kama. Hindi nagtagal, dumating na si Clara at hindi niya inaasahan na kasama nito ang kanyang nobyo na si Marcos upang doon matulog. Buong gabi na nasa ilalim ng kama si Cesar, habang nagmansahan ng dalawa na nagresulta ng paglangit-ngit at pagyugyug ng kama. Dahil dito aksidente namang nabitawan ni Cesar ang chloroform na tumapon sa kanyang mukha. Pinipilit niya na labanan ang epekto ng gamot na pampatulog, nakagawa naman siya ng paraan upang makalabas sa ilalim ng kama habang nagtatalik ang dalawa, nang subukan niyang lumabas ng apartment, napagtanto niyang mali ang susi na nakuha niya, kaya siya nakulong sa loob. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Kinabukasan, nagising si Cesar sa bathtub mismo ni Clara habang naghahanda na si Clara para maligo. Sinubukan ni Cesar na manatiling tahimik hanggat maaari. Ngunit nakita ni Marcos ang sports bag ni Cesar na naglalaman ng mga kainahinalang bagay. Nang unti-unti nilang nilalabas ang mga gamit sa bag ay nakita nila ang isang maliit na notebook, na diary pala ni Cesar kung saan nakasulat ang mga ginagawa niya sa mga nangungupahan. Nang uumpisahan na nila itong basahin, nakaramdam naman ng pagkahilo si Clara kaya tinulungan siyang mahiga ni Marcos sa kama at hindi na itinuloy ang paghalungkat sa bag. Nakakuha ng pagkakataon si Cesar para makaalis ng banyo at nagtago sa kusina, pero nagpunta si Marcos sa kusina para kumuha ng makakain. Habang nagbibihis na ang dalawa para lumabas at mag-grocery, nagtago naman si Cesar at umaasang hindi siya makikita ng dalawa. Nagrutan naman ang magkasintahan sa sala papunta sa banyo, kaya hinintay ni Cesar ang tamang pagkakataon para makadaan ng hindi napapansin at makuha ang susi para tuluyan ng makalabas. Matagumpay siyang nakapasok sa kwarto at nakuha ang susi at diary niya, ngunit nang siya ay lumabas, napansin siya ni Marcos kaya't sinundan siya nito papunta sa pinto. Nang mahuli siya ni Marcos, tinanong niya kung sino siya at kinumpronta na nagdulot ng kaguluhan sa apartment, hanggang sa dumating si Clara para pigilan ang dalawang lalaki. Sinabi ni Clara na si Marcos ay kanyang nobyo at walang dapat ipag-alala si Cesar. Nang tanungin siya kung bakit siya nasa loob ng apartment, sinabi nitong naiwan niya ang kanyang bag at gamit pampausok doon kung nasaan ang susi ni Veronica. Sinabi rin niyang ibibigay niya kay Veronica ang susi at hindi niya alam na umuwi na pala ito. At dahil wala namang kahinahinala ay hinayaan na ng dalawa si Cesar at matagumpay niyang naloko ang magkasintahan. Matapos ang nakakakabang umaga na yon, bumaba na si Cesar at doon ay sinalubong siya ng kanyang supervisor at nalaman niyang tanggal na siya sa trabaho. Sinabihan siya nito na mayroon na lang siyang 15 araw para magbalot-balot para tuluyan ng umalis. Dinamayan naman siya ni Veronica at inalok ng pagkain para mapasaya siya. Pero dahil sa inis, ininsulto naman ni Cesar ang babae at sinabing habang buhay itong magiging mag-isa at kinakausap lang siya ng mga kapitbahay niya dahil naaawa lamang ang mga ito sa kanya. Umiiyak at malungkot na umalis si Veronica nang makasalubong siya nila Clara at Marcos sa elevator. Nang batiin ni Clara ang matandang babae ay hindi ito umimik. Pagkatapos ay tinanong ni Cesar si Clara kung saan ang lakad nila, at sinabi ni Clara na sila ay magbabakasyon muna. Matapos malaman na pupunta sa malayo ang magkasintahan, labis na nalungkot si Cesar. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik siya sa rooftop at muling nag-isip-isip dahil sa hindi siya makahanap ng tunay na kaligayahan sa mundo. Nawalan na siya ng pag-asa at handa niya nang tapusin ang kanyang buhay.
Ngunit bago pa man siya makatalon ay nakita niyang pabalik na sina Clara at Marcos sa apartment. Habang papasok ay nagtatalo ang dalawa matapos malaman ng kanyang kasintahan na 4 na linggo nang buntis si Clara, dahil hindi niya nakasama si Clara sa loob ng halos 2 buwan kaya hindi niya matanggap na nabuntis niya ito, at hindi sila pumapalya sa paggamit ng proteksyon sa tuwing magtalik. Sinabi ni Clara na ayon sa doktor, maaari pa rin yung mangyari, ngunit hindi pa rin ito matanggap ni Marcos na nagresulta ng pagkasira ng kanilang relasyon. Hindi nila alam, narinig ni Cesar lahat ng kanilang pinag-uusapan habang nagtatago siya sa ilalim ng kama. Nang makatulog ang dalawa, muli silang ginamitan ni Cesar ng pampatulog at sinabi sa walang malay na si Clara na nagbunga na ang nangyari sa kanila. Hinubad niya ang kanyang damit bago umakyat sa kama sa pagitan ng dalawa at niyakap si Clara. Kinabukasan, pumunta si Marcos sa kwarto ni Cesar at pinakiusapan na tingnan ang apartment ni Clara dahil mukhang may mga ipis na naman. Habang tinitignan ang paligid, sinabi ni Marcos na puntahan ang kwarto ni Clara, at dito ay tumambad ang mga gamit ni Cesar na ginagamit niyang pampatulog kay Clara. Lumalabas na nalaman na ni Marcos na pinapatulog ni Cesar si Clara gamit ang chloroform. Galit na sinugod ni Marcos si Cesar at pinapaamin sa kanyang mga ginawa, pero nananatiling kalmado ito. Matapos sabihin ni Cesar na hindi yun minamasama ni Clara, lalong nagalit si Marcos at iniuntog ang ulo ni Cesar sa cabinet, pero hindi pa rin lumalaban si Cesar. Nang mapabagsak ni Marcos si Cesar sa kama, nadampot nito ang piraso ng salamin na ginamit niya para saksakin si Marcos sa leeg na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Inilagay niya ito sa bathtub at hinayaang nakabukas ang gripo. Iniwan niya rin ang piraso ng salamin sa kamay ni Marcos para pagmukhaing nagpapatay ito. Umalis na si Cesar sa kwarto at iniwan na ang nag-uumapaw na bathtub habang nakalubog dito si Marcos. Hindi nagtagal at nalaman na ng otoridad ang nangyari at tinipon ang lahat ng tao sa gusali. Pinatawag din ng pulis si Cesar, habang nakita niya namang nakangiti si Ursula na nagpapakita na may alam siya sa nangyari. Sa loob ng apartment ni Clara, nakapanlulumong eksena ang makikita kaya walang tigil sa pag-iyak si Clara habang pinapatahan ng isang pulis. Dito ay hininga ng pahayag si Cesar ng mga pulis, pero pinalis din siya agad. At nang bumalik siya sa kanyang kwarto, nakita ni Cesar ang isang sulat sa papel na nakadikit sa pader na nagsasabing, "I saw you." Dahil alam ni Ursula na si Cesar ang pumatay kay Marcos, ay hinanap ito ni Cesar sa kanilang apartment at hinabol ang bata. Tumakbo naman si Ursula papunta sa magulang pero nakita niyang pinatulog na ni Cesar ang mga ito. Binuhat niya si Ursula at dinala sa bintana. Dito ay binalaan niya ito na kung magsusumbong siya ay patayin niya ang buong pamilya nito at mga kaibigan. Isang araw, makikita si Clara na sobrang lugmok ang kalagayan. Ito na ang araw ng paglipat ng babae. Habang pababa siya ay di siya makapagsalita dahil hindi pa rin siya makapaniwala na patay na ang kasintahan. Sa pag-alis ni Clara ay makikitang maaliwalas ang mukha ni Cesar na tila tuwang-tuwa, matapos makitang malungkot si Clara. Matapos ang ilang buwan ay pinanganak ni Clara ang isang lalaking sanggol. Samantala, isang pamilyar na envelope naman ang nakita ni Clara at nalaman niyang ito ay galing kay Cesar na umaaming siya ang tatay ng bata. Sinabi nito na umaasa siyang sa tuwing pagmamasdan ni Clara ang bata ay maaalala siya nito. Nagpasalamat din ito kay Clara dahil sa tulong nito ay nahanap niya ang tunay na kaligayahan. Niyakap naman ni Clara ang bata habang ito ay lumuluha, at sa kabilang banda ay tila proud naman si Cesar sa kanyang ginawa. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang panot, at kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.